tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking krisis ang muling umuusbong ngayon sa gitnang silangan matapos magbukas ang iba't ibang labanan sa rehiyon na nagbabanta sa pandaigdigang ekonomiya at supply ng langis. Mula sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis hanggang sa mga pambobomba, mabilis na lumalawak ang tensyon. Direkta nating susuriin ang mga kaganapang ito na naglalagay sa mundo sa panganib at kung paano ito direktang nakaaapekto sa seguridad. Sa mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang mga ulat ng matinding karahasan. Inatake ng mga rebeldeng Houthi ang mga pasilidad ng langis sa Saudi Arabia, habang binomba naman ng Amerika at Saudi Arabia ang mga milisya sa Iraq. Hindi rin ligtas ang Jordan sa mga missile ng Iran at may mga drone na nagdulot ng sunog sa mga barko sa Ehipto. Ang serye ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita na ang hidwaan ay hindi na lamang nakakulong sa isang bansa, kundi kumakalat na sa buong rehiyon. Bagamat tila napakakomplikado ng sitwasyon, ayon sa mga eksperto, ang lahat ng ito ay may iisang ugat lamang. Ito ay ang mas malawak na tunggalian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na kasalukuyang nakasentro sa Strait of Hormuz. Ang estratehikong anyong tubig na ito ang naging pangunahing entablado ng kanilang labanan, kung saan ang bawat panig ay pilit na nagpapakita ng kanilang lakas militar at impluensya sa rehiyon. Upang mapanatili ang kapangyarihan ng hindi direktang nakikipaglaban sa mga kaaway, sinusuportahan ng Iran ang iba't ibang armadong grupo sa gitnang silangan. Ang mga grupong ito, na nagsisilbing proxy ng Iran, ay nagbibigay daan sa bansa na palawakin ang impluensya nito malayo sa sarili nitong hangganan. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, nagagawa ng Tehran na hamunin ang mga kaaway nito nang walang direktang deklarasyon ng digmaan laban sa kanila. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos naman ay may libu-libong sundalo na kasalukuyang nakatalaga sa mga bansang Arabo na kaalyado nito sa rehiyon. Ang mga basing militar na ito ng Amerika ang madalas na maging pangunahing target ng mga pag-atake at paghihiganti ng Iran at ng mga kaalyado nitong grupo tuwing tumitindi ang tensyon. Dahil dito, ang mga bansang nagpapahintulot sa paglalagay ng mga tropang Amerikano ay naiipit sa gitna ng mapanganib na girian ng dalawang bansa. Ang sentro ng pinakabagong karahasan ay ang Strait of Hormuz, isang makitid at napakahalagang daanan sa pagitan ng Iran at Oman. Bago sumiklab ang kasalukuyang digmaan, ang daanang ito ang dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at likas na gas sa buong mundo. Kaya naman, anumang banta o pagharang sa rutang ito ay may malaking epekto sa presyo ng petrolyo na nararamdaman maging dito sa ating bansa sa Pilipinas. Iginigiit ng Iran na sila ang may buong kontrol sa Strait of Hormuz at patuloy nilang inaatake ang mga barkong nagtatangkang gumamit ng alternatibong ruta na binabantayan ng militar ng Estados Unidos sa baybayin ng Oman. Ang agresibong hakbang na ito ng Iran ay naglalayong ipakita na walang bansa ang maaaring dumaan sa rehiyon nang walang pahintulot nila, na nagiging sanhi ng matinding takot sa mga barkong pangkalakal na dumaraan sa lugar. Bilang tugon, gumanti ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng Iran sa paninindigang dapat manatiling bukas ang kipot sa lahat ng internasyonal na barko. Ngunit sa tuwing umaatake ang Amerika, gumaganti naman ang Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone laban sa mga bansang Arabo na nagpapahintulot sa paglalagay ng mga tropang Amerikano tulad ng Jordan at Kuwait na lalong nagpapalawak sa saklaw ng gulo. Ang sunod-sunod na palitan ng pag-atake nitong mga nakaraang linggo ay nagdulot ng tuluyang pagbagsak ng pansamantalang kasunduan na naglalayon sanang wakasan ang digmaan. Dahil dito, lalong lumalim ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Ang diplomatikong solusyon na inaasahan ng marami ay tila naglaho na at pinalitan ng mas agresibong pagpapakita ng puwersa na naglalagay sa buong rehiyon sa bingit ng mas malaking gulo. Sa puntong ito, mukhang mas interesado pa ang Iran na patatagin ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz kaysa makipagkasundo sa Amerika upang alisin ang mga parusa sa kanilang ekonomiya. Ang pagpili sa kontrol militar kaysa diplomatikong kaluwagan ay nagpapakita ng determinasyon ng Tehran na gamitin ang supply ng enerhiya bilang armas upang makamit ang kanilang mga layuning geopolitikal sa buong rehiyon. Samantala, sumali na rin sa gulo ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen na suportado ng Iran. Matapos manatiling tahimik sa unang bahagi ng digmaan, nagdeklara sila ngayon ng blockade laban sa Saudi Arabia.
Nagbabanta silang aatakehin ang anumang barko sa isa pang mahalagang ruta ng kalakalan na naglalagay sa pandaigdigang transportasyon sa panganib at nagpapakita ng bagong banta na mahirap kontrolin ng mga bansa. Ang blockade na ito ay direktang nagbabanta sa daanan ng Bab el-Mandeb at sa Dagat Pula na patungo sa Suez Canal ng Ehipto. Dahil dito, maraming kumpanya ng barko ang napipilitang umiwas sa rutang ito upang maiwasan ang panganib ng pag-atake. Ang pagkaantala sa mga rutang ito ay nagdudulot ng pagkaantala sa pagpapadala ng mga produkto sa buong mundo na nagbubunga ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Inangkin din ng mga Houthi na inatake nila ang mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia malapit sa East-West Pipeline. Ang pipeline na ito ang ginagamit ng kaharian upang magpadala ng milyon-milyong bariles ng langis mula nang isara ang Strait of Hormuz. Ang pag-atake sa alternatibong rutang ito ay isang malaking dagok sa Saudi Arabia na umaasang maiiwasan ang gulo sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga panloob na linya. Ang tensyon sa pagitan ng mga Houthi at Saudi Arabia ay nag-ugat sa isang hiwalay, ngunit kaugnay na hidwaan noong nakaraang dekada na tila muling sumisiklab ngayon. Ang muling pagbuhay sa alitan na ito ay nagbigay sa Iran ng bagong paraan upang pilitin ng Saudi Arabia na isang pangunahing kaalyado ng Amerika at potensyal na harangan ang mas malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng enerhiya. Ayon sa ulat ng kumpanyang Ambre, mahigit 10 barko na ang napilitang bumalik sa Dagat Pula at Golpo ng Aden mula nang i-anunsyo ang blockade ng mga Houthi laban sa Saudi Arabia. Bumaba ng 30% ang bilang ng mga barkong dumaraan sa Bab el-Mandeb nitong nagdaang buwan kumpara sa mga nakaraang panahon. Ang mga datos na ito ay patunay ng direktang epekto ng sigalot sa malayang paglalayag ng mga komersyal na sasakyang pandagat. Sa kabilang banda, formal na inakusahan ng Saudi Arabia ang mga milisya sa Iraq na suportado ng Iran sa paglulunsad ng mga pag-atake gamit ang drone sa kanilang mga pasilidad ng langis sa loob ng 2 araw. Bilang tugon, mabilis na naglunsad ang mga eroplanong pandigma ng Amerika at Saudi Arabia ng pambobomba sa mga kampo ng milisya sa Iraq na nagdulot ng pagkamatay ng maraming mandirigma at ilang tagapayo mula sa Iran. Ang pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 miyembro ng milisya at 6 na tagapayo ng militar ng Iran. Agad namang kinondena ng pamahalaan ng Iraq ang pambobomba ng Amerika at Saudi Arabia sa pagsasabing nangyari ito habang sinusubukan pa lamang nilang imbestigahan ang insidente. Ang hakbang na ito ay lalong nagpagulo sa diplomatikong relasyon ng Iraq sa mga bansa sa kanluran. Ang Iraq ay matagal nang naiipit sa gitna ng hidwaan dahil sa malapit na ugnayan nito sa Amerika at Iran. Bagamat opisyal na bahagi ng seguridad ng bansa ang mga armadong grupong malapit sa Iran, madalas silang kumilos ng mag-isa at umaatake sa mga tropang Amerikano. Ang plano ng Amerika na tuluyang iurong ang kanilang mga sundalo sa huling bahagi ng Setyembre ay maaaring maantala dahil sa patuloy na gulo sa rehiyon. Samantala, isang hindi inaasahang drone attack sa daungan ng Damietta sa Ehipto ang nagdulot ng sunog sa 2 barko ng natural gas, kabilang ang isang pasilidad ng imbakan na pag-aari ng kumpanyang Amerikano. Ang insidenteng ito ay isang malakas na hudyat ng posibleng paglawak ng digmaan sa mga bansang hindi naman direktang kasali sa labanan. Ang Ehipto, na kilalang tagapamagitan sa rehiyon, ay nagulat sa biglaang pag-atake sa kanilang teritoryo. Sa huli, nananatiling tahimik ngunit alerto ang Israel at Lebanon sa kabila ng marupok na tigil putukan. Ang anumang maling pagkilos o bagong pag-atake mula sa Iran o Hezbollah ay maaaring magpasiklab muli ng labanan sa hilagang bahagi na magbubukas ng panibagong harapan sa digmaan. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito na may malaking epekto sa kapayapaan at ekonomiya ng buong mundo. Isang nagbabagang balita mula sa Washington ang gumulat sa buong mundo ngayong araw. Inihayag ni Pangulong Donald Trump na nagtataglay ang North Korea ng eksaktong 57 napakamakapangyarihang sandatang nuklear sa kanilang arsenal. Ang ganitong uri ng deklarasyon ay itinuturing ng mga eksperto na lubhang hindi karaniwan para sa isang nakaupong pinuno ng Estados Unidos, lalo pat ibinunyag nito ang sensitibong datos. Sa isang formal na kaganapan sa White House, tahasang sinabi ni Trump na ang pagkakaroon niya ng magandang relasyon sa North Korean leader na si Kim Jong-un ay isang positibong bagay at hindi dapat tingnan ng negatibo. Gayunpaman, binigyang diin niya na may hawak na 57 nuclear warhead si Kim na hindi sana pinayagang mangyari ng mga nakaraang pinuno. Bagamat walang ibinigay na opisyal na dokumentasyon si Trump, mabilis itong kumalat. Ang hakbang na ito ni Trump na maglabas ng ganoon katiyak na bilang ng nuclear warheads ng Pyongyang ay nagdulot ng malaking gulat sa mga international security analyst.
Sa kasaysayan ng diplomasya ng Amerika, bihira ang pagkakataon na ang isang pangulo mismo ang maghayag ng ganito kasensitibong impormasyon sa publiko nang walang formal na briefing o kasamang ulat mula sa mga nangungunang ahensya ng pambansang seguridad. Sa kabila ng kawalan ng agarang ebidensya mula sa panig ng White House, ang numerong 57 na binanggit ni Pangulong Trump ay halos tumutugma sa mga nakaraang pagtatasa ng gobyerno ng Estados Unidos at iba pang mga kilalang institusyon sa pananaliksik. Ayon sa kanilang mga tala, ang North Korea ay mayroon ngang nakaimbak na hindi bababa sa 50 hanggang 60 operational nuclear warheads sa kasalukuyan. Ipinagtanggol din ni Trump ang kanyang sariling track record sa pamamagitan ng pagsasabi na kung siya lamang ang namumuno bilang Pangulo noon, hindi kailanman napapayagang mangyari ang ganitong antas ng militarisasyon sa Hilagang Korea. Sinisi niya ang mga nakaraang administrasyon sa kanilang pagiging malambot na nagbigay daan upang malayang makabuo si Kim Jong-un ng ganoon karaming mapanirang armas sa paglipas ng panahon. Dagdag pa rito, idinamay rin ni Trump ang isyu ng bansang Iran sa kanyang pahayag sa media. Sinabi niya na hindi niya kailanman hahayaang magkaroon ng Iran ng sarili nitong sandatang nuklear tulad ng nangyari sa North Korea ngayon. Iginiit niya na kilalang-kilala niya si Kim Jong-un at naniniwala siyang magiging maayos ang lahat sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa kanilang naitatag na personal na ugnayan sa nakaraan. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung may plano ba siyang makipagkita muli kay Kim Jong-un bago matapos ang kasalukuyang taon, mabilis at may kumpiyansang sumagot si Trump ng oo, makikipagkita ako sa kanya. Ang matapang na pahayag na ito ay muling nagbukas ng pinto para sa posibleng diplomatikong negosasyon na matagal nang natigil matapos ang kanilang huling formal na pag-uusap na hindi nagbunga ng pinal na kasunduan. Agad namang nagbigay ng opisyal na reaksyon ang pamahalaan ng South Korea sa mga naging pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos. Sinabi ni South Korean Defense Minister An Gyu-bak na hindi niya direktang makokomento o makukumpirma ang partikular na bilang na 57 nuclear warheads na binanggit ni Trump, ngunit tiniyak niya na patuloy na binabantayan ng kanilang militar ang bawat galaw ng kanilang kapitbahay sa Hilaga. Gayunpaman, nagbahagi ang Defense Ministry ng South Korea ng kanilang sariling intelligence report tungkol sa kakayahang militar ng Pyongyang. Ayon sa pagtatansya ng Seoul, posibleng mas mataas pa nga ang tunay na bilang ng mga nuclear warheads ng Hilagang Korea. Naniniwala sila na nagtataglay ang bansa ng humigit kumulang 80 hanggang 120 aktibong nuclear warheads sa ilalim ng kanilang kontrol. Naniniwala rin si Defense Minister An Gyu-bak na labis na interesado ang liderato ng North Korea sa anumang alok ng dialogo na nagmumula kay Pangulong Trump. Ayon sa mga analyst sa Seoul, nakikita ng Pyongyang ang pagbabalik ng negosasyon bilang isang magandang pagkakataon upang makakuha ng kaluwagan sa mga ipinataw na mabibigat na parusang pang-ekonomiya ng United Nations Security Council na nagpapahirap sa kanila. Mula naman sa panig ng Pyongyang, nagpahayag si Kim Yo-jong, ang makapangyarihang kapatid na babae ni Kim Jong-un. Sinabi niya sa media na wala siyang direktang kaalaman ukol sa mga kamakailang komunikasyon sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Pangulong Trump. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng maingat ngunit bukas na diplomatikong postura ng North Korea sa gitna ng mga umuusbong na espekulasyon sa buong mundo. Gayunpaman, binigyan diin ni Kim Yo-jong na nananatiling maganda ang personal na relasyon ng dalawang leader sa kabila ng mga hamon. Ayon sa kanya, may mga magagandang alaala at positibong emosyon pa rin si Kim Jong-un para kay Trump. Ang ganitong uri ng pahayag ay nagpapahiwatig na hindi isinasara ng North Korea ang kanilang komunikasyon para sa mga susunod na personal na pagpupulong ng dalawang makapangyarihang pinuno. Samantala, nag-ulat ang pahayagang Wall Street Journal batay sa mga hindi pinangalanang opisyal ng Amerika na pinag-iisipan na ni Trump ang isang posibleng pulong kay Kim Jong-un. Ang tagpong ito ay maaaring maganap sa gilid ng kanyang nakatakdang biyahe sa Asia, partikular na sa gaganaping APEC Summit sa bansang China sa darating na Nobyembre, na tiyak na magiging isang napakahalagang geopolitical na kaganapan sa rehiyon. Kung matutuloy ang planong ito na ang magiging ika-4 na pagkakataon na maghaharap ang dalawang lider. Sa kanyang unang termino, 3 beses nang nakipagkita si Trump kay Kim upang talakayin ang denuclearization ng Korean Peninsula. Ang huli nilang pagkikita ay naganap noong taong 2019 sa demilitarized zone na nagmarka ng isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng pandaigdigang politika. Sa maraming pagkakataon sa kanyang mga kampanya, madalas ipagmalaki ni Trump ang kanyang magandang pakikitungo kay Kim Jong-un na tinatawag pa niyang isang magandang pagkakaibigan,
Para kay Trump, ang kanyang personal na diplomasya ay mas epektibo kaysa sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pakikipag-ugnayan na ginamit ng mga naunang Pangulo ng Amerika na madalas ay nagbunga lamang ng matinding tensyon at banta ng giyera. Ngunit ano nga bang sinasabi ng mga siyentipikong datos mula sa mga malayang institusyon? Ayon sa ulat noong Hulyo ng taong 2024 mula sa Federation of American Scientists, may sapat na material ang Hilagang Korea upang makagawa ng 70 hanggang 90 warhead. Sa bilang na ito, tinatayang nasa 50 na ang ganap nilang natapos at handa nang i-deploy para sa kanilang depensa. Suportado rin ito ng pagsusuri ni Lee Sang-kyu, isang eksperto sa teknolohiyang nuklear mula sa Korea Institute for Defense Analysis. Ayon sa kanyang taya, nagtataglay ang Pyongyang ng 80 hanggang 90 warheads na gumagamit ng plutonium at enriched uranium. Nagbabala pa siya na ang bilang na ito ay maaaring umabot sa 166 bago sumapit ang taong 2030. Higit pang nagbigay ng nakababahalang pagtatasa si South Korean President Lee Jae-myung noong Agosto ng taong 2025. Ayon sa kanyang kalkulasyon, ang Hilagang Korea ay may kakayahang gumawa ng 10 hanggang 20 karagdagang atomic warheads bawat taon na nagpapakita ng mabilis na pag-unlad ng kanilang industriya ng armas sa kabila ng patuloy na mga parusang pang-ekonomiya. Hindi lang basta nuclear warheads ang binuo ng Hilagang Korea, kundi maging ang mga advanced delivery system nito. Kabilang dito ang mga tactical rocket launcher, long-range cruise missile, at mga intercontinental ballistic missile o ICBM na may kakayahang umabot at magdulot ng matinding pinsala sa buong teritoryo ng mainland United States na siyang pinakamalaking banta sa seguridad ng mga Amerikano ngayon. Sa pagtatapos, ang pahayag ni Donald Trump tungkol sa 57 nuclear warheads ng Hilagang Korea ay muling nagpapakita ng komplikadong hamon sa seguridad sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Habang papalapit ang posibleng muling pag-uusap sa pagitan ng dalawang pinuno, nananatiling nakaabang ang buong mundo kung ito nga ba ay maghahatid ng tunay na kapayapaan o patuloy na magiging mitya ng mas malalang tensyong militar.